no sense of urgency. Si Saldico po ay hindi natatakas, pinatakas. Saldico was intentionally sent out to escape by Marcos and Romualdez. Ano pong role ni Saldico? Bodeguero at bankero. Bakit? Lumabas po sa interim report ng ICI na isinalaysay ni Engineer Alcantara na ang mansyon sa Valle Verde ni Saldico ay doon nakabodega ang limpak-limpak na pera, male-maleta, karton-karton na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. By that indication of revelation recorded in the interim report published or issued by ICI sent out to Marcos, it appears na si Saldico ay bodeguero, bankero ni Marcos at ni Romualdez. Kaya ang sense of urgency kung bakit hindi siya hinahabol at bakit pinatakas ito sapagkat sa kanya po ang pagsambulat ng criminal trace. Meron ba? Identify yourself and make it brief for your question. Dixon in Document 25. Sir, Congressman Jim Paras, kasi doon sa clarification ninyo, mapayapa ang layunin natin. At sabi ni Ka Eric nga, posibleng ma-infiltrate dahil gagawa sila ng scenario based on the pronouncement of the ILG Secretary Remulla. So, may we know, anong safety measures na maaari natin gawin, especially kapag nag-commence na yung rally na maaaring nga ma-infiltrate? Ang naririnig ko, may mga mainstream na grupo, no? Yung pila Mike Tensor, yung sila General Cookies, sila Pilawan, no? Sila yung nagpo-provide daw ng marshal. Kami naman sa grupo namin, we've been advocating for reform since September of 2022. Through our radio program, we started with the Radio Mindanao Network, then we have now our own one. We have always been monitoring the movements, the administration of Marcos. No? So, sa amin, we will join the rally as just ordinary people. No? Yeah. Now, mayroon silang grupo, papaubaya namin sa kanila kasi magpo-provide daw sila ng marshal, sila nag-apply ng permit. And I suppose the main group I suppose is the Iglesia ni Cristo. Yan. And I think the KLJC is also joining, maybe as an ordinary citizen and as a part of that. Then there is also another group siguro, narinig ko lang ha, I mean, I don't want to be quoted on, narinig ko lang na yung Jesus is Lord is also now participating. So, all these people, they will police their own rank. Now, hindi po natin talaga ma-avoid kung desperado na ang ating Pangulo dahil namamatsyaga na talaga niya ang pagbitaw ng taong bayan sa kanya. Unang-una, kung narinig niyo yung discussion sa, anong pangalan ito, sa Senado, doon sa budget. Ang budget, 6.7 trillion. Yes. Ang nare-reach lang ng gobyerno, 4.3. 4.9. So, mayroon tayong deficit na 1.8 or 1.7 trillion. Ihiramin natin yan. Bakit hindi tayo pwedeng magbaba ng budget? Para kung ano magkukulikta, ganoon din ang... Kasi nakita na natin eh. Kung tuusin mo lang, kung 1.7 ang babayaran, in 2025, 2024, at 1.3 trillion ang ninakaw eh. O, ikaw ginabini, kung tinanggal natin yung ninakaw, di ba naman nanakaw? Kasi mapunta lahat sa pangangailangan. Ito extra. So, yun po,
In your, as a parting word to your question, may kanya-kanyang gwardiyahan sa mga grupo-grupo. So, I think, kung may mga sumaling iba, infiltrators na yan, no? Oo. Sir, another question with regards to the petition filed by your group at the Supreme Court questioning the legality of ICI. So, may we know your take regarding the action of Congress now na mayroong pending bill na to institutionalize the ICI? Legal yun. Legal yun. Kung ipapasa ng Congress, kasi wala naman tayong magawa kung aaprubahan. They're supposed to be the representative of the people. So, that's why we're saying na bakit nila minamadali yung law? Kasi alam nila, illegal yung ginawa ni Marcos. Exactly. So that's why we have to cover for that. And that one, talagang kukumplituhin nila if that is the purpose. Although, dapat ipatawag din nila during the course of the hearing, ipapatawag din nila ang ombudsman para makuha din yung kanyang opinion in terms of the creation of this new body. Para magkaroon ng coordination para hindi matawag na duplication. Question tanong. So, yun po. May dagdag. Attorney Manny would like to add. Thank you, sir. For the question. May dagdag lang ako. They cannot institutionalize a body that is void from the beginning. Ang gagawin nila is to file a bill, come up with a new bill on that. Pwede parehas sa pangalan. Pero kung i-formalize mo yung ICI, hindi pwede. That's why we went to the Supreme Court to have it declared void. Umihi kami na temporal. Congress action. Yeah, pero hindi ang ACI dapat. They have to come up with another one. Kasi pag unconstitutional yan, void yan. You cannot correct it to a law. You have to come up with another body, probably similar to it. Yun ang punto dyan, ha? Kasi we are asking for a TRO and any preliminary injunction, ha? Hindi kami hihingi ng ganon kung hindi kami naniniwala na null and void yan. Wala pang update. Ha? Wala pa. Wala. Well, it's up to the court. They are only saying, 2 days ago lang na. Okay. thank you. Okay, another question? Dito po. Wait lang dito. Sir, Bugoy Patriarch na Pablo. Sir, Attorney, kasi kahapon, sa press briefing ni Pangulong Marcos, natanong ito tungkol sa passport ni Saldico na bakit hindi pwedeng kansila at hindi pwedeng hulihin arrest sa ibang bansa. At ang sabi ng Pangulo ay attorney lang ang Sagot. makakapag-sagot. Hindi sinagot. Well, Yes, attorney. okay. Ganito ang question may mga grounds kasi for the cancellation of a passport. Isa na is, one is, if there is a case that has been filed, a criminal case, for example, he falsified the identity or submitted falsified documents. Isang ground yan. Another is social security. In other words, meron due process in the cancellation of the passport. Ang problema ko dito, ang nakikita ko, hindi yun eh. Okay, susundin natin yung batas. Ang problema, walang urgency. Walang ginagawa. Ang tagal na, it's almost 3 months. Hanggang ngayon, hindi pa sila nag-file ng kaso. Walang ginagawa. So, how can you cancel the passport? In the meantime, Sandito is, moving around the world with the money, allegedly stolen from the people. So, yun ang ikinagamit ng ating mamamayan. Yung lack of urgency. Yun ang core ng gobyerno. And I'm inclined to believe that the DFA should have made a representation with the Office of the President para tingnan mabuti kung pwedeng i-raise yung ground of national security para mapabilis. Pero wala eh. Actually, tama yung walang sense of urgency. Kasi kung naalala niyo, nung si Marcoleta pa ang chairman ng committee on the Blue Ribbon, si Bryce Hernandez, si Roberto Bernardo, si Alcantara, they have already positively identified Saldico. And even the Vizcaya. That is kaya, but no, ito, may positive talagang testimony
si Bryce Hernandez, at saka yung kasama niya si Mr. Ano ba yun? Basta si Bryce Hernandez, sinabi niya, nag-deliver sila mismo ng pera doon sa hindi, wala pa si Gutesa. Ito, sila mismo. Yung, nag-deliver sila ng pera doon sa BGC. Sa basement nung bahay ni Saldi na nasa Horizon. Yung pa lang, positive na. Doon pa lang, pinorward na nila Lacson yung sa DOJ. Matagal na. That could have already been filed with the ombudsman. At magkaroon na sana ng anong tawag dito? Kaso sa by this time, they would have already come up with that information to file it with the Sandigan Bayan. Pero wala. Dinaan pa sa ICI. Imbis na direkta. Ito na yung sinasabi natin, duplication. Kasi dinaan pa sa ICI. Sinusumpi na ba daw, sabi nung Atty. Hosada, sinusumpi? No. The ombudsman can already, upon their instance, motu proprio, pinila na nila si Saldico. Wala pa si Boying, si Vargas pa lang. Si Vargas should have already investigated and come up with the information against Saldico. Matagal na dapat na-cancel yung passport. Pero there is a deliberate attempt. Bakit? Kasi si Saldico is the king. Siya ang magsasabi na si Romualdez kasabot. At si Bongbong kasabot. Pwede niyang sabihin ni Saldico, pinatawag kami. Tinanong kami ni Marcos, o Saldico, okay na ba yung lakad niyo dyan? Kasi magmaang-maangan lang ako na kunyari magbabasa-basa ako sa ating General Appropriations Bill. Pero, tatapyasin ko lang konti para akseptado ng tao. Pero yung 251 billion palusutin ko. It's very clear na may kasabatan yan. Kaya sabi tayo sa Lico, papatagalin namin yung investigasyon, magtago ka muna dyan. O pwede sabihin niya, pagpapalit ka na ng mukha. Bilyon-bilyon yung pera mo, ang galing magpapalit ng mukha. In the light of technology now. So, yun po ang rason. Saldico is the key. Kasi sabi niya, mayroon na siyang statement Kaya ko bang gumawa by myself? Kung walang aprobado ito lang yun, for 4 years kayo lahat. Kayo ba, kung matino ang Pangulo, alam niya na how siya yung General Appropriations Bill, from the NEP, sinaksakan ng dagdag sa small committee hanggang BICAM, kung matino kang presidente, papayagan mo ba na, yung NEP na pinadala ko, ito lang, dinagdagan ng ilang bilyon. Hindi ko ba pipigilan? Pero hindi ka pinigilan So anong tingin nyo? Kasabot ka. Kasi, kung ikaw si Martin Romualdez, happy birthday pala kay Martin Romualdez. Sa birthday niya. Kung balik ko si Martin, happy birthday niya today. This is birthday. Pero, maski birthday niya, hindi natin masasabi na magsapalaran sila, mga kababayan. Kung ako si Sandy, kinamaga ko insertion. Ako si Martin, inaprobahan ko insertion. Pero, pag dinala na yung General Appropriations Bill, matino yung presidente. Are you not risking yung kinamaga mo na ma-obliterate pagdating kay presidente dahil matino si presidente? Tatapyasin ni Marcos yun. Kung matino, kasi may red lang. Pero hindi na tinapyas So, hindi nyo pa kaya maiisip na may usapan na sila? Sinabi kaya ni Martin na, pinsan, mayroon kaming kinamaga ni Saldi. Okay ba sa iyo? Okay lang, pinsan. Huwag nyo akong kalimutan dyan, yung kaparte ko. Pwede, is that not possible? Kasi nagpikit mata siya at kanyang inaprubahan. Tapos, nagsinungaling pa siya sa tao bayan, binasa ko, 4,000, I have to
read every page. 4,000 pages. O, pero bakit nalusot? 29 billion lang ang binito mo. So, yun po, mga kababayan. Kaya ang sinasabi namin, ang mastermind dito lahat ay si Marcos Jr. Okay, sir, break lang. Before yung mga follow-up. May rejoinder doon na. Maganda yung 2 minutes lang ito na rejoinder. Maganda yung binanggit ni Congressman Jing at ni Atty. Manilutan. No sense of urgency. Si Saldi Coco ay hindi natatakas, pinatakas. Saldi Co was intentionally sent out to escape by Marcos and Romualdez. Ano pong role ni Saldi Co? Bodigero at bangkero. Bakit? Lumabas po sa interim report ng ICI na isinalaysay ni Engineer Alcantara na ang mansyon sa Valle Verde ni Saldico ay doon nakabodega ang limpak-limpak na pera, male-maleta, karton-karton na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. By that indication of revelation recorded in the interim report published or issued by ICI sent out to Marcos, it appears na si Saldico ay bodigero, bangkero ni Marcos at ni Romualdez. Kaya ang sense of urgency kung bakit hindi siya hinahabol at bakit pinatakas ito sapagkat sa kanya po ang pagsambulat ng criminal threats. Meron ba? Ito pa po ito very important ito. As early as the first si Marcolita pang chairman, nabanggit na yung pangalan ng Paul Estrada at saka yung Mark Texon. Sinabi nila, ito yung tao ni Saldi. Oh, pero si Lacson ba? Pinatawag niya yun? Nakasibat ka, sabi na, sa Chile na yung... kung bagbal ka ng bilyon-bilyong peso, you think titigil ba yun? Hindi na yun patawag eh. But these were very important witnesses to the crime. Kasi, yung sinabi ni Cotesa na diniliver niya sa bahay ni Martin Romualdez yung pera, tinanong, paano na-deliver yun? Sabi ni Cotesa, Sir, taga-karga lang ako. Kasama namin yung Paul Texon at saka Mark. Yun ang nag-deliver. Tapos sinabi daw ni Romualdez na, hindi renovate yung pera ko. Bakit? Pag nirenovate mo, wala bang tao doon sa bahay mo? Correct. Ha? So, yun ang excuse, no? So, bakit pinalusot yung Texon? At saka, na-mention yung pangalan yun eh. Ni Bryce Hernandez eh. Positively identified. Oh. So, bakit pinalusot? Oh. Tapos yung mga aeroplano, pinraise nila yung mga assets sa mga ibang tao, pero bakit pinalusot nila yung mga aeroplano, yung mga assets? Oh. So, this really, kaya kawawa tayo, niluloko tayo ni Marcos, nagmamaang-maangan siya na matagal daw, sabi nung kanyang locaret na spokesman sa Malacanang, oh, it's so hard to prove. You know, you have to file, you have to, do a lot of, trial lawyer daw siya. Mahirap daw mag-build up ng kaso. Hello, Arif. Nag-testify na nga, umami na nga yung mga tao, si Bernardo, umami na, binigyan niya ng 15% daw yung executive secretary. Yes. Bakit hindi ba pinailaw ni Marcos yung tao na yan? Inimbestiga, dapat pinaimbestiga niya sa ICI dahil there is an allegation that Bersamin or the executive secretary, wala namang ibang ES ngayon. Siya lang naman. Sinabi yung TRICIB, bakit hindi mo pinatawag yung TRICIB? Why are not they interested to investigate Bersamin dito sa Blue Ribbon? 15% of 2.8 billion. Magkano yan? 350 million. Okay. So, yun po, mga kababayan. Ayun, sir. Very short lang. Yeah. Anyone can answer. Kahapon sinabi rin ng Pangulo na itong papasko, lahat ng mapukulong sa mga Well, it may sound very positive. Okay naman yun. Ang problema, sinabi niya 40 plus lang. Paano siya naka-alam ng 40 plus? Ibig sabihin, kinokontrol niya ang ICI.
kinokontrol niya ang ombudsman? How was he able to come up with 40 plus? Sigurado ba siya na 40 plus lang? Let me answer that. He mentioned that figure, Okay. No. Alam mo, pwede maging totoo, Ito, pwede maging totoo. Pero not in the real concept of jailing. Alam mo, ganito kasi yung proseso niyan. Pag pinailan mo, pag nag-imbisiga ang ombudsman, sinabi ni Boying, 60 to 80 days, pwede na. Halimbawa, may testimony na sila Bryce, sila Alcantara, si Bernardo. Pwede nang paspasan ng ombudsman yan, ng kaso. Tapos i-file. Since plunder yan, or malversation more than 8 billion, napaka-bilis yan. Kulong ka agad yan, but not in the concept of imprisonment. Yung katulad nila Jingo nila ni Bong Revilla, pwede mong ikulong kagaya ni Laila de Lima. No bail, no bail. No bail. No bail yan Pagka na-file yan, di Sandigan Bayan will immediately issue An arrest order. an arrest order. Now, since it's not bailable, dapat ginawa na ni Marcos yan, noon pa. Kumbinsido kayo na may makukulong. Kung gawin nila yan. Pero not kulong na convicted, kulong na, since it's not bailable, they will be detained or will be in the custody of the law. In that concept. Pero kung, alam mo, with due respect, ang dami, si Enrique, with may deepest condolence. Pero, sumalangit nawa. Pero, bago siya nangyari sa kanya ngayon, dinismiss ng sandigan Maski ano pa ang gagawin ng ombudsman, kung bulok yung sandigang bayan, maka mayroon bang napatigil na nakulong sa sandigang bayan? Wala. Na-dismiss si Bong Revilla, na-dismiss yung kaso ni Jingoy. Ang daming na-dismiss, pati si Napoles. Si Imelda Marcos, hindi pinakulong. Maski may conviction. So, mahirap talaga. Pero, ang inaano ng taong bayan, hindi yung kulong in the real sense. Mayroon bang napa-detain because of the case dahil non-bailable. Yun dapat ang ipakita ni Marcos. Pero, kung ang makukulong ay mga small price. Sinasabi na niya walang kaso kay Romualdez. Ano klaseng justisya mayroon tayo? Kaya na ang mga iglesia, ang mga ibang mga sekta ay talagang magpapakita ng kanilang disgust on how things are being done by Marcos. Yun lang po. May rejoinder lang po si Yusek Pedro. Maniwala pa ba tayo kay Bongbong Marcos? Maniwala pa ba tayo sa kanya? Si Elier sinabi niya, may due process tayo, kaya matagal pa yan. Di ba? Sinabi niya doon sa mga nagkasala. Ngayon sinabi, kinukulong na sa December. Sabihin niya bukas, hindi. Ngayon, oo. Maniwala pa tayo, kaya galit na ang taong bayan. Okay? One more point. Okay. I'm speaking as a lawyer, we cannot disregard due process. Everybody is entitled to due process. Pero, pag delayed ang action, there is what we call violation of the rule on speedy disposition of proceedings and cases. May delay dito klaro yan And there is selectivity. Paano yan? There is no political will. Yun ang problema dito, Buboy. I see some unhidden heads trying to muddy the process. There is obstruction of justice. Sana yung mga big fish, bakit hindi nila iniimbestiga? Pinangalan na yan. Yung kay Iskaya, ilang congressmen ang na-mention doon? Ang dami. May naririnig ba tayo sa ICI? Meron ba tayo naririnig sa Senate Blue Ribbon Committee? O sa Ombudsman? Wala. It's all for the show. PR stunt. We want real justice dito. Yan ang dapat para hindi magalit ang taong bayan because we are entitled. We are taxpayers. Okay. Paano yan? Okay, salamat na